papaano kung ang may karapatan lang na magdala ng baril habang ipinapatupad ang election gun ban ang siya mismong kikitil sa buhay ng isang individual. Noong March 20, 2025 sa isang kalsada sa Tandangsora, Quezon City, nagtapos ang buhay ng 42 taong gulang na si Ronnie Borromeo. Ang punot dulo raw ng krimen, iringan din sa kalsada. Ayon sa investigasyon ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit o QCPD-C2, nagkagit-gitan ang isang puting closed van at pulang mini truck na may 5 pasahero na minamaneho ni Ronnie. Nauna raw ng git-git ang driver ng puting closed van. Pauwi na kasi yung mga victim natin papuntang San Jose del Monte, taga Consele, Bulacan po sila. Galing sila sa parang dito sa Antipolo, may sinerbisan sila ng yung business nila. So itong pulis naman, sakto rin, pag ganun rin siya sa pa-Commonwealth rin po siya kasi doon po yung Batasan Police Station. Sa right side, ito naman yung pulis. Di ba kaya sa left yung pula nagkagigitan sila. So nagkaroon ng heated altercation yung dalawa at yun nga po, binlock nung ating pulis yung sasakyan ng nakapulang L300 at kinumpronta yung driver. Nang gumanti naman si Ronnie, dito na raw siya hinarang ng closed van, saka bumaba ang driver nito at sunod-sunod na nagpaputok ng baril. Nauwi sa barilan at yung isa doon ay yung driver, nagtamo po ng multiple gunshot wound. Pati yung isa, nadamay na rin po at may tama rin po yung passenger nakasama. Sa investigasyon ng QCPD-C2, lumalabas na isang aktibong pulis ng Batasan Police Station ang driver ng closed van. Dead on arrival sa ospital si Ronnie, habang sugatan naman ang isa sa kanyang pasahero na si Roy, hindi niya tunay na pangalan. 2 linggo matapos ang insidente, nakausap ng Reporter's Notebook ang anak ni Roy na si Mark, hindi niya rin tunay na pangalan. Sa ngayon, critical pa rin ang kalagayan ng kanyang ama sa intensive care unit ng East Avenue Medical Center. Grabe po yung tama po kasi niya eh. Hirap po siya huminga kasi nga po yung bala po tumagos po sa kanya. Tinamaan po siya sa kamay niya po. Nabali po yung buto niya po dyan. Kaya po nilagyan po ng semento. Kagad namang sumuko sa otoridad ang suspect na pulis na sinampahan ng kasong murder at frustrated murder. So resolution natin na kung saan ay inakyat sa murder talaga yung kaso, saka frustrated murder. Kasi nga yung burst ng fire niya, napakarami. Intent to kill ka na. Dagdag pasakit sa ngayon ang gastusin sa ospital habang hinaharap nila ang isinampang kaso laban sa suspect. Breadwinner po kumbaga sa amin pong pamilya. Mahirap pong pang-araw-araw po namin, pangangailangan po namin. Kagad-agad naman nare-relieve sa kanyang pwesto. At, pero hindi naman dismiss kasi may proseso naman tayo. At sa admin case niya, may due process naman yun. So hindi naman pwedeng kagad tinanggal ka na sa pagiging pulis. Sinubukan din naming kunan ng panayamang suspect pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Pero sa salaysay niya sa Quezon City Police District, iginiit niyang hinataw siya at tinusok sa leeg gamit ang steel pipe ng nakagit-gitang driver dahilan para siya ay mamaril at mapatay ang biktima. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 11067, mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng baril o anumang deadly weapon sa oras na magsimula na ang election period. Ang sino mang mapatunayang lalabag sa gun ban ay maaaring maharap sa 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Kung meron kang lisensya, pero election period, so Omnibus Election Code will apply. So with that, kahit may lisensya ka, hindi mo pwedeng ilabas yan sa bahay mo or sa place of business mo. So, pwede ka pa rin magkaroon, pwede mo pa rin ma-retain yung possession yan, hindi mo lang pwedeng ilabas. Paliwanag pa ng criminal lawyer na si Attorney Chelsea Liao, para sa mga exempted sa gun ban tulad ng mga pulis na nasangkot sa krimen, bukod sa kasong kriminal, ay mahaharap din sila sa kasong administratibo. Yung written authority kasi na binibigay ng COMELEC, for example, to PNP, AFP, pero at the same time, this can only be used during on duty ka. Pwede ka nang pumasok sa violation of the Omnibus Election Code at saka kung ano yung nagawa mo dun sa tao.
pwede rin siyang ma-dismiss from public office and hindi na payagan na makahawak ng posisyon sa government.